sinampulan, pinakitaan ng public at private prosecutors. Dokumentado ang kanilang ebidensya. May record ang kanilang ebidensya. Okay? Na ipinipresenta sa impeachment court at trial laban kay Vice President dahil sa isyu ng korupsyon at itong betrayal of public trust. Dito sa nakalipas na mga oras at araw ng trial, nakita natin ang dokumentong ipinapakita at testigo. Yan po ang dahilan sa aking personal na observation at opinion. Kaya madalas deny ang objection ng Defense Counsel dahil detalyado ang record, dokumento at testigo. Merong personal knowledge, may personal na kaalaman ang testigo mula sa NBI. Okay? Higit sa lahat, nakikita natin na ito pong proseso ay maayos. Hindi panghuhula lang, hindi akusasyon lang. At yan naman po ang mahalaga sa trial. Dokumento, ebidensya, testigo. At sa tingin ko po, iyan ang ginagawa ng mga taga-usig. Sa dami ng mga testigong ilalabas nila, NBI agent pa lang, mga eksperto sa NBI ang lumabas, pero kabisado nila at na-justify nila kung ano ang kailang sinasabi base sa record, video, audio at dokumento ng maraming ahensya ng pamahalaang nagsalita tungkol dyan sa banta. Article 4 dito sa impeachment na ito. Nagsalita yung Vice President sa pag-aakusa, laban at pagbabanta sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. Kinundina at nagsalita ang Pangulong Marcos dahil ay labag sa batas, may pananagutan na ipakita rin sa trial. Statement ng military na hindi sila makikialam at sinasabi nila at pati kapulisan na ito ay may tuturing nilang banta, pati ang National Security Council nagturing na ito ay active na threat. So, yun ho yung pagpapatunay sa magitan po ng Office of the President. Yang mga dokumentong at statement na nakalap ng National Bureau of Investigation. Ayun po yung pagpapatunay. So, sa ngayon, kaya ko pinapaliwanag ito dahil ang observation ng iba, hearsay, bintang lang. Ay nasa sa inyo yan. Ako naman, sinasabi ko rito at nakikita ng Pilipino, meron dokumento, buhay yung testigo, dokumento ang pinagbabasihan ng question and answer at naipapaliwanag na mabuti ng testigo ng public and private prosecutors mula sa NBI na testigo. Ayan po yan. Kung magtutuloy-tuloy ito na trial, sa trial na ito, ang mga dokumento at testigo talagang mahihirapan ang depensa sa aking personal na opinion. Talagang magiging 2-5 ang objection, 2-5 rin ang deny. Talagang magpapatuloy na puro deny ang magiging objection ng depensa kung ganito yung proseso na maliwanag na nailalatag ng mga taga-usig yung kanilang ebidensya at kanilang punto de vista kung tawagin diyan ho sa trial. Kaya marami hong matututunan. Maraming nakatutok dito. Lalo na yung mga nag-aaral maging abogado, gustong maging abogado o kahit hindi man, pero gusto rin ho na matuto sa proseso ay magkaka-interest. Higit sa lahat, iiwas at dapat umiwas ang kahit sino na paglabag sa batas. Lalo na po yung mga nasa gobyerno dahil na-establish dito yung pansamantala lang ang kapangyarihang ibinigay ng taong bayan sa government official, kaya hindi dapat umaabuso sa pera at kapangyarihan. Yun po yung malaking mensahe nitong trial na ito. Okay, kaya masabi ko sa inyo, kapupulutan ng aral kung ating iintindihin,
kapupulutan ng aral at maiiwas kayo sa pagkakamali kung iintindihin at matatakot sa proseso at batas. Yun ang mahalaga. Kasi ito pong lahat ng isyong ito. Kaya nga laging for information, for education ang ating topic. Hindi basta-basta balita. Kasi ang balita, pare-parehas lang ang balita. Pag nabalita mo, tapos na, hindi po. Dapat mayroong aral. Dapat mayroon tayong natututunan sa mga balitang ganito. Dapat ito ay maging basihan para tayo ay hindi magkamali, hindi mapanagot sa batas, hindi umabuso sa kapangyarihan, kahit nasa pribadong sektor ka. Pag lumabag ka sa mga batas, may pananagutan din. Yun po ang ibig sabihin nito. Kaya subaybayan natin. Huwag kayong magsasawa. Umabot ito ng 2 o 3 months, huwag nating tigilan. Dahil ito po ay laban ng mamamayan. Sabi nga ni Congressman Luisto, ang chairman ng Private at Public Prosecutors, laban ito ng mamamayan. Hindi ito laban ng Kongreso, hindi lang ito laban ng mga taga-usid. Laban ito ng mamamayang may-ari ng pera at kapangyarihang pansamantalang pinagkakaloob sa Office of the Vice President. Ang isyong ito. Ayan po yan. Naku, kaabang-abang, marami pa pong pwedeng mangyayari. Okay? Isipin mo, Article 4 pa lang ito. Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo na established na. Original video, original na boses, si Vice President talaga ang gumawa at hindi naman siya nag-deny, inamin talaga niyang ilang ulit, pati yung kanyang mga kausap doon sa press conference, umamin din ang pangalawang Pangulo ang nagsabi at nagsalita ng pagbabanta sa Pangulo. At hindi lang isa, ilang beses pati yung puputulan ng liig, di ba? Lahat to talaga pag inulit-ulit natin talagang pasintabi na po sa mga kabataan, mga magulang nakikinig, gabay nyo ang inyong mga kabataang anak, mga anak. Dahil sa trial po, wala ho talagang iwas dyan sa pagsalita. Dahil ebidensya. Kaya yung mga sabihin yung mga lingwaheng dapat hindi mapakinggan ng mga bata, lalabas at lalabas siya sa trial dahil yun ay parte ng ebidensya. Kaya nga yung paggilit sa liig at kung ano pagpatay, kung ano, yan ho'y normal lang lumalabas sa trial. Kahit sa korte nangyayari yan. Kaya nga ang paglilitis ay katotohanan ang ilalabas yan. Kaya wala hong artificial na ebidensya, artificial na mga salita dyan. Lahat original, lahat yun ang dapat lumabas. Kaya po, magiging normal. Marami po yan. Isa pa lang ito eh. Hindi pa nga tapos. Ay pagpuntang doon sa korupsyon, pagdating doon sa nakakalulang billion transaction, pagka dumating na doon sa confidential fund, naku, lalo na po yan. Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Mr. Piatos, Miss Piatos, nasan ka na? Maghanda ka na.